Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga sakripisyo ng mga OFW sa Hong Kong. So ngayon nararamdaman ko siya. Grabe yung maganang mata ko kasi umiiyak ako. Namatay yung kapatid ko guys, yung ate ko. So nasa park ako kanina. Ayokong umiyak kasi grabe Tapos bukas wala na akong mata pagising. Ayoko. Itong basang towel is nilalagay ko siya sa mata ko para hindi siya mamaga ng sobra. So, kanina nung nasa park kami, kasama ko yung isang naging kaibigan ko na nakatulong din. So, nakaupo kaming dalawa, tas yung alaga ko is naglalaro. Biglang sinabi ng sister-in-law ko na masakit man tanggapin pero patay na yung kapatid nyo. Tapos sabi ko sa katabi ko, sa katulong din, sabi ko, hala, namatay daw yung kapatid ko. Sabi ko, namatay daw yung ate ko. Tapos biglang, wala na, nanlambot na ako. Yung mukha ko nawala na ng dugo. Sabi niya, "Be, okay ka lang? Ano nangyari? Yung ano mo?" Sabi niya, kasi parang biglang, grabe yung reaction ko kanina. Yung natulala ako, nawalan ako ng dugo. Tapos yung cellphone ko, nabitawan ko siya. Tapos wala, gusto ko na lang. Tapos yung luha ko, nagsimula na siyang tumulo. Tapos, grabe pala. Ayan yung isa sa mga sakripisyo ng mga OFW na, grabe. Ako, thankful ako kasi dito lang ako sa Hong Kong, makakauwi ako. Pero yung ibang OFW, lalo yung mga nasa Amerika, Middle East, di mo kakayanin. Yung kapatid ko walang magawa sa Middle East, hindi siya makakauwi. Ang kaya niya lang is magpadala ng pera. Tapos, ayun, umiyak na ako. Lumapit yung alaga ko, sabi ko, pwede bang maglaro ka muna doon? Namatay yung kapatid ko, sabi ko ganun. Hindi ako masaya ngayon, sabi ko. Tapos ayun, umalis yung bata, naglaro siya. Tapos maya sabi niya, okay ka na? Uwi na tayo, sabi niya ganun. Tapos naglalakad kami sa daan. Tulo lang ng tulo yung luha ko. Tapos tumikil kami sa covered court. Sabi ko, manood ka muna ng bata dyan na naglalaro. Panoorin mo sila. Tapos dito lang ako, kausapin ko lang yung mama ko. Tapos kinausap ko yung mama ko, yung pamilya ko. Ayan, tapos iyakan na naman kami. Tapos sabi niya, ayoko na manood dyan, uwi na tayo. Tapos yun, naglakad kami pa uwi. Tapos hindi kami nag-uusap kasi nga sabi niya, okay ka na, you feel better. Sabi ko, hindi, masakit. Sabi ko gano'n. Tapos iyak ako ng iyak. Hinayaan niya lang ako. Sabi ko sa kanya, pag uwi, diretso ka sa shower ha. Maligo tayo. Sabi ko gano'n. Tapos pag uwi, tumakbo siya. Dumiretso pala siya sa mama niya. Sinabi niya sa mama niya na, "Mama, si Jen umiiyak kasi namatay yung kapatid niya." Tapos wala, hindi lang nag-react yung mama. Hindi ko alam anong pinag-usapan nila. Basta tinawag ko yung bata. Sabi ko, punta ka na dito sa CR, maligo ka na. Sabi ko ganun. Tapos yun, naligo siya. Tapos binlower ko siya. Tapos okay na. Tapos na siya mag-blower. Maya lumabas yung amo kong babae. Pero yung iyak ko guys, kanina, tulo lang yung luha. Tapos sinisipon lang ako. Ayan. Kasi nga umiiyak ako. Tapos lumabas yung amo kong babae. Sabi niya, "Jen, okay ka lang?" Pag sabi niyang okay ka lang, doon talaga hagulgul talaga ako ng iyak. Yung kanina ko pa pinipigilan na luha, yung kanina ko pa kinikim-kim, na hindi ko matanggap-tanggap na namatay yung ate ko, biglang lumabas ngayon. Talagang, talaga, hagulgul talaga. Tas hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Tas pumunta ako sa kusina, doon ako umiyak. Sabi ko, masakit, hindi ko maintindihan yung sakit. Sabi ko ganun sa amo ko. Tapos, nagdesisyon ako, usap kami habang sabi niya, "Ano bang kinamatay? Ano nangyari?" Ganyan, usap kami. Tapos sabi ko sa kanya, "Pwede ba akong umuwi?" Sabi ko ganun sa kanya. Kahit ilang araw lang, gusto ko lang makita yung kapatid ko sa huling pagkakataon. Tapos parang nagulat siya. Ang akala niya siguro magpapadala lang akong pera, hindi ako uuwi. Tapos sabi niya, sige, pag-usapan namin mamaya ng lalaki, ng amo kong lalaki. Tapos ayun, sabi niya, ilang araw? Sabi ko, kahit 4 na araw lang, makauwi lang ako, makita ko lang yung kapatid ko. Sabi ko gano'n. Tapos talagang umiiyak, tulo talaga yung luha ko. Sabi ko, may ipapaluto ka? Sabi ko gano'n sa kanya. Ano yung hapunan nyo? Sabi ko gano'n. Sabi niya, hindi na, mag-order na lang tayo ng pagkain, huwag ka na magluto. Pumunta ka muna sa kwarto mo, magpahinga ka. Sabi ko, hindi, ayoko. In denial pa ako guys. Nandun ako sa part na hindi ko tinatanggap na wala na yung kapatid ko. Yan. So, sabi ko, hindi, magtatrabaho ako. So, naghugas ako ng plato. Tapos, naubos ko na yung hugasan ko. Tumawag ngayon yung kapatid ko. Tapos, nag-usap kaming tatlo na kapatid kong babae, yung mama ko. Nag-usap kami, tapos umiiyak yung mama ko. Doon talaga parang
na ano ko na talaga sa sarili ko na wala na talaga yung ate ko. Tapos yun, dito muna ako, sabi ko sa amo ko, ma'am, pahinga muna ako sa kwarto. So nagstay ako ng mga 30 minutes siguro dito, tapos lumabas ako, maga na yung mata ko paglabas, and then doon uli ako sa kusina. Tumawag na naman yung nito, ang tumawag is yung asawa na ng ate ko. Tapos pinakita niya na, guys, na ayan, na nakahiga na yung ate ko, na nawala na siya. Tapos yun na talaga, grabe na talaga yung hagulgol ko, kaya yung mata ko hindi ko na makita. Mo pa lang yung ate mo na dati kaharap mo siya, kinakausap mo, tapos ngayon nakahiga na, hindi mo na makikita, hindi mo na hindi mo na makakausap, hindi mo na mabiro, ganyan. So sobrang sakit talaga siya. Kaya yung sakripisyo ng mga OFW, lalo na pag may namatayan kayo ng pamilya, ay grabing sakit yung mararamdaman mo. So nagpaalam ako sa amo ko, buti na lang kamo, swerte din ako kasi alam niyo, hindi rin ako pinapabayaan ni God. Binigyan niya ako ng boyfriend na nandyan pag kailangan ko. So naghingi ako sa kanya ng pera, sabi ko, padalhan mo ako kasi kailangan kong umuwi, tapos kailangan ng pera. Sabi ko, yun, pinadalhan ako niya ng 45,000. So yun, may panggastos na ako uwi. Bili ako ng ticket, tapos uwi ako. Manila lang naman ako kasi Manila sila nakatira, sa Antipolo. Pero yung mama ko hindi siya makakapunta kasi may maliit na bata. Tapos yung papa ko is 76 years old na, tapos hindi rin siya marunong magtagalog. Kung siya lang yung papupuntahin ko sa Manila, wala siyang kasama. Hindi siya marunong sumakay ng bus kung saan siya bababa. Hindi rin siya marunong kung saan siya, anong gagawin niya sa airport. Wala talaga siyang alam, guys. Lang siya, sipalay lang talaga siya. Hindi siya nakapunta kahit saan. So hindi rin niya alam magtagalog. Pagdating sa Manila, hindi niya rin alam anong gagawin niya. Kaya andun yung trauma ng mama ko. Alam mo, plano ko na sana na sa susunod na taon, March, magpo-for good ako. Sabi ko, mag-for good ako ng March kasi birthday yun ng mama ko. Tapos ang regalo ko sa kanya is luluwas kami lahat na, papa ko, mama ko, tsaka yung pamangkin ko, luluwas kami ng Maynila. Ipapasyal ko sila sa Maynila at para makita din nila yung ate ko. Doon kami tutuloy sa ate ko. Pero hindi na yun mangyayari, sabi ng mama ko. Hindi na ako pupunta ng Maynila. Hindi na tayo pupunta ng Maynila kasi wala na tayong bibisitahin. Siya lang naman yung pupuntahan namin sa Maynila dapat. At tas ang masakit pa, yung panganay kong kapatid na lalaki, birthday niya ngayon. Hindi namin makakalimutan yung araw na to. Birthday ng kapatid kong lalaki ngayon. Tapos birthday din yung bata na pinanganak ng ate ko. Tapos ito din yung petsa na namatay siya. Buntis kasi siya. 42 na yung edad niya. Ang bunso niya is 10 years old na. Kaya matagal siyang hindi na buntis. Kaya nagulat kami na buntis pa siya. Tapos cesarean siya. So okay naman. Successful yung pagkuha ng bata kasi malaki yung bata, 3.9 kg. Nakuha na yung bata sa tiyan niya. Tapos pinadede niya, nakausap niya pa nga yung nurse, dumidede ngayon yung bata sa kanya. Tapos bigla siyang nagsabi, "Papa, hindi ako makahinga." Sabi niya ganun. Tapos ayun na, nagtuloy-tuloy na nire-revive na siya ng doktor. Tapos patay agad. Ganun lang kabilis na wala yung buhay niya. So masakit siya tanggapin. Sobrang sakit. Hindi ko ma-explain yung sakit. Bago sa akin to. So, sabi nga ng mama ko, nabawasan na kami ng isa. Hindi na kami kompleto. Ang hirap. Lalo pag malayo ka. Hindi mo maintindihan. Pero thankful na rin ako kasi bago siya namatay, at least nakasama niya yung isa kong kapatid na lalaki. Kapitbahay sila. Alam mo yung kahit papano naramdaman niya na may kapatid siya nung time na nandun yung kapatid kong lalaki tsaka sister-in-law ko. Naramdaman niya na ayun, may nagmamahal sa kanya kasi malayo kami, hindi namin napaparamdam. Tapos pero siya always niyang pinaparamdam sa amin na mahal niya kami. Yung nakulong yung kapatid kong isa dahil sa kaso na bawsi, alam mo yung nagloko siya.
Tapos, nabuntis niya yung isang babae. Tapos, parang, ayun nga, bawsi yung kaso niya. Pinakulong siya ng kinakasama niya. Yung kapatid kong babae, yan talaga yung nandun, unang-una na tumulong. Kahit sinong kapatid namin, kahit sino kami magkapatid, basta nangangailangan kami ng tulong, kahit walang-wala na yan siya, tutulong pa yan siya. Kaya, sobrang sakit. Kasi, hindi ko pa siya nagantihan sa lahat ng kabutihan niya sa akin. Simula nung bata ako, hindi ko pa nagantihan masyado. Konti pa lang yung nabibigay ko sa kanya. Nabigyan ko lang siya nung Pasko. Tinanong ko siya kung ano yung Gcash na magbibigay ako sa kanya ng pamasko. Tuwang-tuwa nga siya kasi may pang-ulam daw siya. Tapos, wala na. Konti lang yung nabigay ko sa kanya. Hindi galante. Ayun yung konti lang talaga. Hindi ko pa naparamdam sa kanya na, ayun, magpapasalamat ako. Unti-unti ko na sila eh. Yung kapatid kong lalaki, napapadalhan ko na din kahit papano, yung kahit maramdaman nila na sukli ba sa kabutihan nila nung bata ako. Pero hindi ko na ano yun. Kaya ang ano na lang namin, alagaan namin yung bata. Kasi yun na lang. Buti nga, nag-iwan pa siya ng bata. Ang mas masakit kung dalawa sila yung nawala. So, kahit papano may bata. Yun nga lang, newborn. Tapos sabi ng ate kong isa, bigay mo na lang yan sa akin, sabi niya sa asawa ng ate ko na namatay. Bigay mo na lang yan sa akin yung bata. Sabi ng lalaki, ng asawa. Ayoko, ito na lang yung iniwan niya. Bago siya umalis, ito yung iniwan niya. Hindi ko to ibibigay. Sabi niya, aalagaan namin to. Kaya, ang mag-aalaga ng yung bagong anak is yung panganay nila na anak na 21 ata yung edad. Tapos tutulungan na lang siya ng papa niya. Siguro ano din kami, lalo ako mag-aabot-abot ako siguro every month para pang gatas ng bata kasi walang nanay na magpapadede. So, nararamdaman ko na yan na mangyayari. Hindi ko man ma-explain pero may kutob na ako na mangyayari ito. Hindi man sa paraan na ganito na mamamatay siya pero against na talaga ako sa pagbubuntis niya. Kaso wala na magagawa. Nandyan na. Sobrang sakit. Alam niyo yun? Pinipilit ko na maging strong kasi nga bukas, okay lang kung dito lang ako sa bahay. Bukas, lalabas ako. Pupunta ako doon sa bahay ng matanda. Doon kami kakain. Kaya kailangan matino yung mukha ko. Alam niyo guys, parang namanhid na ako. Hindi ko naramdam yung iba na talaga. Pero, thankful ako sa amo ko kasi pinayagan akong umuwi. Kaso hindi pa ako nakakuha ng ticket kasi nga, mag-uusap pa kami kung kailan nila ko papayagan, kung anong petsa para makabook ako. Pero nandyan na yung pera ko para pang book. Yun nga. So, salamat sa lahat-lahat and siguro mga ilang araw, hindi ko lang alam kung makakapag-vlog pa ako kasi ang sakit eh. Hindi ko maintindihan. Ngayon, hindi pa siya masyadong nagsingkin sa utak ko na patay na yung ate ko. Pero, alam mo yun, hindi ko pa tinatanggap na patay na siya. Hindi ko pa siya tinatanggap. Ayoko tanggapin. Hindi ko kaya. Kaya hindi ko alam kung kaya ko pa bang maging masaya. Mahirap. Hindi na ako kompleto. So, thank you guys for watching and I love you all. Bye-bye.